merong struggle sa sin, sa chapter 7, and then sa dulo ng chapter 7, meron sinabi doon, thanks be to God. So, nagiging conclusion tuloy natin na salamat sa Diyos, wala nang struggle sa sin. Sabi rito sa Romans chapter 7, verse 22, tingnan niyo po sa Bible, meron palang tinatawag rin na inner being, at sa ibang translation ay tinatawag na inner man. Nakukuha niyo po? So, yung isa naman niya, ay na lang ang kung meron tinatawag na inner man, ano naman yung tawag sa isa? Outer man. Yes. Tama yun. Okay? And of course, dapat may pumapasok na sa isip nyo kung ano yung inner man. Ibig sabihin, nasa loob-loob mo. Okay? Na, alam na natin yun, kasi ngayon, hindi ko napapalikan yun, yung binubuo ng, ang tao ay binubuo ng tatlo, which is spirit, soul, and body. So, ang inner man na tinatawag dyan is doon sa nabanggit na tatlo, alin po doon yun? Palakas po, spirit. So, yun pala yung inner man. Okay? Na tinasabi nga natin yun yung tunay, pag pinag-usapan yung tunay na tayo talaga, is the inner man. Okay? Hindi ko sinasabi, mas palagi natin nagagamit, lalo na rin, syempre dito sa secular, o nagugutom ka na, okay? Ang tinutukoy doon, syempre, yung outer man, yung flesh mo or yung body. Pero ka na, ikaw, nagugutom ka na, di ba ikaw? Kasi part pa rin natin siya. Nakuha niyo yung point? Hindi pa naman humihiwalay eh. Okay? Bahagi mo pa rin siya. Nakukuha niyo po? Sa ngayon. So, nakuha niyo na merong inner man, tsaka outer. Outer means panglabas siya. O, ayan, kaya nakikita natin. Which is the body. Okay? Sabi nito, for in my inner being, I delight in God's law. Yung God's law dyan, general po yan, hindi po yan specific na 10 commandments. Ha? General po yung God's law na yan, at kung sasabihin ko kung ano yung general na yan, parang ganito yan. Na meron siyang delight saan? Sa will of God. Sa God's will. Or sa plano ng Diyos. Or sa kalooban ng Diyos sa Tagalog. Nakuha niyo po? So, in short, sa kanyang inner man, at nasabi niyo yun yung spirit, nagdi-delight siya sa God's will or will of God. Nakuha niyo po? So, sino yung merong desire sa kalooban ng Diyos? Okay? Yung inner being, inner man na spirit. Our spirit. Okay? Kasi pag sinabing spirit, general din yan. The Spirit of God, even evil spirit, ay spirit yan. So, yung espiritu natin. Okay? So, ang nagdi-delight dyan sa God's law, which is God's will, the inner being or inner man or our spirit. Tingnan nyo 23. Pero, yan yung but, I see another law at work in me. So, me. Nakuha niyo me kasi nga ang me ay binubuo ng tatlo. Even your outer being, okay, is considered you, but not real you. Pag pinag-usapan yung real you, alam niyo na yon. Kasi ang real you, yung mag-remain even physically is nag-pass away na o namatay na. Yun yung real you. So, but I see another law at work in me. Tingnan nyo waging war against the law of my mind. Pero parang merong isa akong nararamdaman sa akin na nagwa-war at nagbabahatel. Yan nga yung struggle.
against the law of my mind. And when I say soul, I'm talking about mind, emotion, and will. So, pagkanabanggit dito sa verse 22, na inner being, which is spirit, binanggit niya rito yung tinatawag nating soul na part ng mind, part niya which is mind, emotion, and will. Sabi niya, war against the law of my mind. Okay? Hindi na, ayaw ko na magpakahaba, bakit mind lang? Okay? Di ba sabi nga soul, which is composed siya ng mind, emotion, and will. Nagtatalo pa rin kasi sila sino mas mataas na nagdi-decide. Our mind or our emotion? Our heart or our mind? Okay? What do you think? What I believe is mind. Kaya nga, si God is logical. Ano mas mataas? Yung heart mo o yung mind mo nung kinirigate niya tayo? Hello? Yung iba, inisip pa, asan ba yung heart mo? Hello? Your mind. Where is your mind? Na yan po yung inaano natin as soul. And making me a prisoner of the law of sin. Makikita mo yung mind niya na hindi pa perfect. Okay? Kahit na nasulat na sa mga unang chapter at sa even chapter 8, sa una at sa sumunod, na there is now no condemnation for those who are in Christ. So parang kausap niya talaga Christian, pero makikita niyo may struggle. Why? Yung unang yung salitang waging war against the law of my mind, tapos making me a prisoner of the law of sin. So makikita mo na hindi pa perfect. Meron nagbabattle sa mind. You got my point? Ngayon, paano yan? Ganito yan. Para makarelate kayo ng konti, mapicture nyo kasi iba yung napipicture. Alam niyo yung pag nagda-download kayo ng files sa computer? Hello? Ano napipicture nyo? Ano nakikita nyo? Yung downloading. Merong percentage. Merong bar ba yun? O, ito yung progress niya. Ibig sabihin, parang isang kabuuan ng ating mind kung gaano na yung progress na na-renew yung ating mind. Nakuha yung point? Ano ng progress? Kung maliit pa ang progress, 5% pa lang, na-change yung mind, nare-renew, nire-rewind, tinatransform. Ano in-expect natin, mga kapatid? Kahit nga sa cellphone kahit nga picture kahit nga YouTube or whatever, lahat na sinisave mo, di ba may downloading, may percentage, merong 5%, 87%. Pag nakita nyo na yung 99%, wow! Nakukuha nyo po. Ang nakakagulat lang dyan, minsan, nangiyahan nyo na ito, 99, biglang naging 95, tapos naging 90. Nangyayari po ba yan? Ganyan din yung mind natin. Sa totoo lang. Okay? Hindi fix. So, tuloy ko na. Waging war, work, tingnan nyo, at work within me. So, sa part niya yun, sa part ng pagkabuo ng isang tao. Tuloy natin, 24. Sabi niya rito, what a wretched man I am. Why? Kasi may nagbabattle within sa kanya na dalawa. Yung isa nagdi-delight sa God's will, na tinawag na God's law. At yung isa naman, mayroong nag-work sa kanya na nagbabattle sa kanyang mind. Okay? Sa kanyang mind, mayroong war or nagbabattle sa kanyang mind na ginagawa siyang prisoner ng law of sin na nasa kanya within me.
Kaya sabi niya, what a wretched man I am. Why? Magulo kasi talaga kapag mayroong dalawang hindi nagkakasundo. Nakukuha niyo yung point? O, di ba? Ito na, convinced naman na kayo. Yan ko lang na korte. Di ba mahirap po ulitin ko sa mag-asawa na hindi nagkakasundo? Mahirap po ba? Sagot naman? Kasi nga, tinuturing na kayong isa. Ano man mangyari sa isa, damay ka talaga, hindi pwedeng hindi. Okay? Kung sa mag-boyfriend nga, mahirap magkaaway ang mag-boyfriend eh. Tama po ba? Sabi niya dito, what a wretched man I am. Ang hirap kasi may nagbabattle. Tama po ba? Sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, lalo na ikaw mismo. Ikaw na nga mismo may nagbabattle within you. Sabi niya, what a wretched man I am. In short, nagpapakita ng desperation. Desperate. Nadi-desperate. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Papunta sa kapahamakan dahil may nagbabatal na gustong gawin yung hindi kalooban ng Diyos. 25. Ito yung sinasabi ko ngayon. Ito ang gusto ko liwanagin para pag lumabas tayo rito, hindi ko kayo binigyan ng reason para mag-enjoy sa sin, hindi ganon. Kung hindi tayo naging idealistic, kung hindi naging realistic, and in truth, sa katotohanan lang, na ang mga Christian ay mag-struggle pa rin sa sin. Narinig niyo po yung sinasabi ko? Hindi tayo magiging idealistic lang. Yung word idealistic is not negative word. Pero magiging negative word siya kapag pag nagamit siya sa hindi katotohanan. Kasi yung pagiging ideal ay nagiging iba-iba yung standard na yan sa bawat tao. You get my point? Ito ideal ko. Standard mo yan. Pag yung standard mo ay hindi standard ni God, so ideal mo lang yan, so pwedeng maging mali kasi ideal mo lang yan, pero hindi yan standard ni God, standard mo lang. Kaya pag sinabi mo na ganito, ang ideal ko sa mga Christian ay mga mababait. Good luck. Huwag ka lang makapag-meet ng Christian na yung downloading niya ay mabagal. You get my point? Kasi yung ideal mo magiging discouragement and magiging stumble. May stumble ka sa Christian. Nakukuha mo yung point? Sasabihin mo, hindi siya Christian. Nakapag-judge pa ng maling tuloy. So, ang intention ko, lalabas tayo na hindi tayo lang na idealistic, kundi realistic and especially in truth, sa katotohanan lang. Amen? Hindi ko kayo binibigyan ng reason para mag-enjoy sa sino, hindi po, by no means. Pero syempre gusto ko realistic lang para hindi rin tayo nakukonfuse sa mga sitwasyon. Yung sinabi niyang thanks be to God, parang yung 24 na disparate na situation, yung thanks be to God, nasagutan. Tama po ba? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Okay, hinto tayo doon. So, tapos na. Pero sa yung thanks be to God who delivers me, kung lilinawin natin sa 24, napansin niyo ba? What a wretched man I am, who will rescue me from this body? Okay, from this body that is subject to death. Kasi, yung body natin, yun yung naglalas at nagdi-desire ng sin. Nakukuha niyo po? At yung inner man, yun yung
nagdi-delight saan? Sa God's law, which is God's will. Nakukuha niyo po? Na si God ay inirescue tayo kasi totoo naman yung kamatayan niya, i-declare ko rin ito yung kamatayan niya ay merong effect sa body natin pero sa future. Narinig nyo? Di ba narinig nyo last time kasi sa akin, kaya sabi ko i-declare na yung namatay si Kristo, ang naging effect nun sa spirit natin is naging perfect. Tama? Holy, righteous, perfect. Kung isa-summary natin, complete. Yung ating soul, which is mind, emotion, and will, nasa progress, means present. Kaya nga, downloading pa, tinatransfer. So, kung gaano yan habang tumatagal. May mabilis, may mabagal. At yan is lifetime. At sinabi ko, sa katawan natin, walang effect. Totoo, walang effect sa ngayon. Presently, wala. Totoo yun. Pero yung kamatayan niya, mayroong naging effect sa body natin sa future. Kaya nga meron tayo lesson that our body will be from perishable, magiging imperishable. From mortal to immortal. Yan. Nakukuha niyo po? So means, i-change. I-change ni God yung ating body. Magiging perfect body na. Pag naging perfect body yan, hindi lang walang sakit. Wala na siyang desire for sin. Nakukuha niyo po? Narinig niyo po ba yung sinabi ko? Hindi lang siya una perfect na siya. So, dahil perfect na siya, hindi lang siya na hindi na magkakasakit, hindi lang siya sa hindi natatanda, hindi lang siya sa hindi na mamamatay yung body, kundi hindi na din siya magdi-desire. Yun ang matindi. Hindi na siya magdi-desire sa sin. Pag gumawa ng sin, dinesisyonan lang, pero hindi na siya magdi-desire. Hindi katulad ngayon, okay? Inano ko lang ito, parang medyo ng konti. Hindi katulad ngayon, nagdidesisyon tayo na gusto natin na huwag mag-sin, pero bakit may nagwa-war within me? Kasi yung body mo nagdi-desire. At yung mind mo, para siyang nasa gitna na hindi pa perfect, depende pa kung gaano kalaki ang downloading ng pagbabago doon sa mind na binago ng Word of God. Nakukuha niyo po? So, maliwanag ba na yung kanyang desperation is related sa kanyang katawan? Kasi yung katawan niya ang nagdi-desire. Kaya sabi niya, what a wretch man I am. Kaya yung sagot doon na thanks be to God na diniliver tayo, okay, is about, hindi ibig sabihin na ngayon ay hindi na tayo mag-struggle sa sin. Nakuha niyo po? Hindi ganon. Kung hindi, yung blessed hope natin na someday, one day, isang araw, hindi ko na ito mararanasan. Isang araw, itong aking inner man na nakakulong sa outer man, one day, lalaya din sa Kristo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yun po yun. Kasi yung thanks be to God dyan ni Paul, ganito rin ang thanks be to God ni Paul na nakasulat sa 1 Corinthians 15 na ang pinag-uusapan is about resurrection. Okay? Ito po yun. Na ang sabi nito, when the perishable, so alam niyo yung perishable, do not delay, perishable goods, okay, nabubulok. When the perishable has been clothed, dinamitan na with the imperishable, kaya mag-change, and the mortal, yan yung sinasabi kanina, with immortality, dahil perfect na, wala nang kamatayan, hindi na yan mag-deserve sa sin, kaya, dahil immortal at ano na yan, perfect na yan in short,
then the saying that is written come true. Yung nakasulat ay magiging totoo. Ibig sabihin dahil nangyari na. Alin? Death has been swallowed up in victory. Why? Kasi yung nagkasala ang tao, or yung bago magkasala ang tao, sabi ganito, huwag mong kakainin yan, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Nung kinain ng tao, especially ni Adan, namatay siya, yung tatlong bahagi. Unang-una, hindi physical, buhay pa si Adan, tama? Namatay siya agad sa spirit, na walang relasyon. Pangalawang kamatayan, yung kanyang mind, kamatayan din ang tawag doon, naging corrupted. O, parang computer talaga, no? Corrupted. Nakuha niyo po, may virus na pumasok, corrupted na. Kaya dapat i-renew, corrupted. And then yung body ang pinakahuli. Nakuha niyo po, nung namatay si Kristo, sinulusunan niya, same din. Yung spirit agad na buhay. Nakuha niyo? Kung paano namatay yung spirit, unang-una agad, yun naman ang unang binuhay. Ganun din, yung mind na corrupted, pangalawa, nagkakaroon na ng transformation, renewing. So, nasa progress na. And then, panghuli, katulad ng body, huli rin nangyari sa atin, yung namatay Kristo. Kaya huli rin yung mangyayari sa atin. May experience natin when we are, pag nandun na tayo sa heaven. Amen? So, yan yung thanks be to God niya. Na ibig sabihin na solusyonan lahat yung sinasabing kamatayan. Wala nang kamatayan. Dahil sa spirit, soul, and body, wala nang kamatayan. Okay, tuloy natin ang 57. Yan, 57, 54. 57 context. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Saan yung thanks be to God na meron ng victory? Okay? Yung blessed hope na one day, yung struggle nyo, tapos na. Pero habang nabubuhay, may struggle pa rin. Saan yung gagaling ng struggle? Sa body, pero huwag niyo siya laging sisihin. Kaya, sa nakikita ko, bakit hindi na lang sinabing body, bakit sinabing flesh? Nakuha nyo? Kasi ang flesh, may part ng body, pakinggan nyo at may tinatawag na fleshly mind. Ibig sabihin may part din sa mind. Ngayon, gaano kalaki ang part sa mind? Tingnan to, kung gaano kalaki ang hindi pa, yung tinatawag na unrenewed mind. Nakukuha niyo po? So, kung nasa 75% na yung downloading, so means may 25% unrenewed. Kung balik na rin naman natin, 25% pa lang na-download, mayroon pang 75% na unrenewed. So, yung body mo nagdi-desire, minsan yung mind mo na unrenewed mind, sasabihin, oo nga naman, bakit hindi mo naman pagbigyan yung katawan mo? Total na mismo na yan. O, di ba? Hello? Sagot naman. O, di, talagang may battle within you. Ano lang ang hindi sumasang-ayon? Spirit mo na perfect. At yung Holy Spirit na nakatira sa Spirit within you. Yung dalawa na yon hindi sumasang-ayon. Nakuha niyo, pag nakagawa ka ng sin, yung Holy Spirit, ano nangyayari daw sa Ephesians 4:13? Nag-grieve. Okay? Yung spirit mo naman, nakikita mo, nagkakaroon ng battle, hindi siya masaya. Masaya yung body mo. Wow. Pero yung spirit mo, hindi. Tama? Okay. So, yan yung thanks be to God. So, clear ba tayo doon? Ngayon, para makita niyo totoo, tuloy ko. Dito sa 7 pa lang. Kasi di ba 24? What a rich man I am. So, yan yung sabi ng inspiration sa, at related sa body. Hindi yan
Hindi ibig sabihin perfect na yung soul mo at perfect na yung body mo, kaya wala nang nasagutan sa 25. Hindi. Okay, what a wretch man I am, yung body mo, nasisabi someday. Okay? Tapos sabi niya, thanks be to God, na sinasabi natin yan, na one day, yung blessed hope natin, na magiging perfect yung body natin, pati yung mind. So, paano natin makikita na talagang may struggle pa rin? Pagkasabi ng thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord, tignan nyo, sunod so then, tignan nyo akala natin tapos na I myself, in my mind, is slave to God's law. Ito naman means, bakit hindi spirit? Ito naman yung renewed mind. Meron na gusto, yung mind mo rin may gusto rin, tama? Yung mind mo nga nasa gitna siya Yung spirit mo, 100%. Yung mind mo, depende kung gaano ka, na yung downloading. So, nasa gitna siya. May gusto siya, may ayaw din. Pero yung body mo, 100% wala pa. Future pa. Sabi niya, I myself, in my mind, I am slave to God's law, will of God. Okay? But in my sinful nature, saan yan? Na tinatawag rin na flesh. Na pag sinabing flesh, hindi lang body, pati yung unrenewed mind. Ay, hindi lang body. Pero, malaking bahagi yung body. Siya yung 100% na nagdi-desire. Tama? Okay. But in my sinful nature, I slave to the law of sin. Kung titignan niyo rito, may struggle pa rin. Ayun, tingnan niyo. Pagkatapos dito, akala mo tapos na, pagdating dito tuloy, may struggle pa rin kasi sa mind niya, sa God's law. Pero sa simple nature, nasa flesh, which is body and mind, nasa sin. Nakuha niyo po yung point? So, tama po ba yung sinasabi ko na hindi lang tayo magiging idealistic, kundi realistic and especially in truth. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pero ang mahalaga, yung pinaka-intention sa mga believers, makuha nila yung message. Why? Kasi pag hindi nila nakuha at tayo ay confused, ang hirap magkakaroon tayo ng confused sa ating identity. Christian ba ako? Why? Bakit mo talagang Christian ba ako? Kasi nag-struggle pa rin ako sa sin. Ang alam ko, sa mga nakikita ko at narinig ko, ang mga Christian is malaya na doon sa kasalanan. Tama? Pag sinabing malaya is parang walang struggle. Malaya Ideal. But not realistic and in truth. So ano nangyayari? Napupunta kayo sila sa Christian na mukha, yata ako bogus yata ako yata ako scammer yata ako hindi yata ako totoo So sige, tuloy na tayo ngayon. Ang pag-uusapan natin, so 3. So ang pagbabago, ang nagmo-motivate sa ating magkaroon ng change of life. So, we are talking about change of life na. Right na? Nakuha niyo po? Ano nangyari una? We talk about relationship na saved. Kailan naligtas muna, tama? Pagkatapos maligtas, we are talking now is about change of life. So, ang unbeliever or unbelievers, pag nagbasa, ano tingin agad? Change of life. Yun ang hindi maganda doon. So, nagiging tingin lang nila sa Bible ngayon, para lang talaga siyang libro ng mga batas at pagbabagong buhay. May mga nakukuha nyo, pero hindi ganun ang intention ng Bible. Secondary yun. Okay? Pangalawa yun, kasunod yun. So, ano ang magmo-motivate ngayon sa ating magbago? Sabi rito, for what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh. When we talk about flesh, ito yung magandang isa na totoo. Pag sinabing flesh, ano na yan? Hindi lang body, kundi part rin ng mind na unrenewed or yan yung tinatawag na
fleshly mind or carnal mind. Okay. So may part din ng mind. At, syempre, yung body na nag-desire. So dahil daw sa flesh, which is a body and mind, okay, na hindi pa perfect, yung law naging powerless para tayo i-change. Hindi tayo kayang i-change ng law, okay, dahil sa kahinaan ng flesh, which is the body, tsaka yung mind natin na unrenewed. So, ano ang naging solution doon sa law, dahil siya'y powerless? Ano naging solution? Yung salitang God did, yan yung tinatawag ngayon na grace, na naging powerful para maging motivation na i-change tayo. Okay? Alin yun? Yung God did, na tinatawag natin grace. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be, siyempre, itong flesh ang tinutukoy dito, nagkatawang tao talaga, ha? Okay? Iba naman sa atin, siyempre, nagkatawang tao siya, means nagkaroon ng laman. Okay? To be a sin offering, maging handog para sa kabayaran ng kasalanan. And so, He condemned sin in the flesh. So, yung kahinaan ng law, may nag-condemn ngayon sa sin na nasa flesh. Alin? Yung naging sin offering si Jesus Christ, kinondem yung sin na nasa flesh natin. Okay? Yung naging sin offering, paano yun? Parang ganito. So sa kabataan, yan, nabanggit ko ng kabataan, hindi magbabago sa kabataan yung, pakinggan nyo, bawal yan. Huwag mong gawin yan. Ito pa, pakinggan nyo, masama yan. Huwag mong gawin yan. Walang lakas yun. Ulitin ko, ha? Kahit kanino, walang lakas yung, hindi ko naman sinabi totally scratch, pero walang lakas. Bawal yan, masama yan. Kaya mag-aral kayo na mabuti para sa kinabukasan nyo. Huwag yung masama yung mag-boyfriend, masama yung mag-bisyo-bisyo, masama yung magpabarkada, masama yan. Kaya mag-aral kayo mabuti. Walang lakas kung ganun. Mas ganito may lakas. Pag talagang naintindihan nila kung gaano sila kamahal ng magulang nila, na ang magulang nila ay may naging hirap sa kanila para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pag na-realize nila yun. Minsan naririnig nila yun, pero until ma-realize. Nakuha niyo yung point? Naririnig natin yun eh, wala lang yun. Wala yan si Papa, wala yan si Mama, lagi naman yun. Pero na-realize na, kawawa naman si Papa, naghihirap. Kawawa naman si Mama, naghihirap. Para lang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Tapos ganito lang ginagawa. Yun ang tunay ng change. Palakpakan natin si Lord. Amen? Yun yung grace, yung pag-ibig, yung goodness, yung love. Yan. Yan yun. Yan yung nagbago sa atin. O nga, no? Wala naman nadudulot kung mabuhay sa kasalanan, hindi puro kapahamakan lang naman. Tignan nyo, ha? Tignan nyo. Imagine, si Kristo naging sin offering. Sin offering. Ano ibig sabihin? Namatay siya para magbayad. May namatay na sa akin para bayaran ang kasalanan ko para yung mapunta sa impyerno. And then, right now, namumuhay ako sa kasalanan. Pag na-realize ko yun. Nakuha yung point, hindi yung bawal yun, masama yan, hindi yun eh. Kung gaano ka kamahal ni God, na naging sin offering siya para sa kaligtasan mo, para sa kabutihan mo, para hindi ka makahamay.
pag na-realize mo yun na. Okay? Yun yung powerful, hindi siya nagiging powerless. Yung law ang powerless. Verse 4, ito na, verse 4. In order that the righteous requirement of the law. So yung law pala, may hinihingi na requirement. Hello, narinig niyo po yun? Yung law, nag-e-expect siya at nagre-required siya na masunod. Parang ganito. Ang law, kaya namin na dapat sundin kasi law siya na dapat sundin. Dahil nga, law. Okay? So, dapat siya masunod. Okay? The righteous requirement of the law might be fully met, mamit. Matugunan. Fully met in us. Yung hinihingi, yan ang hinihingi, ng kautusan ay mamit sa atin, maibigay sa atin. Paano? Of course, hindi, ano ko to, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Pwede pumasok na naman yan ng performance, sinabi ko na sa inyo, pero ayaw ko na kasi patagalin. Sino yung namumuhay who live according to the Spirit? Sino? Only. Sabi niyo only. Only those na naka-receive ng Holy Spirit. Sila lang ang mamumuhay according to the Spirit. Why? Kasi sila yung merong Holy Spirit na na-receive. Paano makakapamuhay, okay, ang isang unbeliever na hindi pa pinapanahanan ng Espiritu ay mamumuhay according to the Spirit? Impossible. Because you can only give what you have. Okay? So, kaya mo lang ipamuhay ko. No? So, yan yung ibig sabihin ng sumunod. So, ano ibig sabihin nito? Yung law, meron siyang requirement na hinihingi. Na gusto kong sabihin sa inyo na yung law ay yung requirement ng law na hinihingi ay na-meet na. Na-meet niya na. In short, na-satisfied na yung law dahil na-fulfill na or naibigay na kung ano yung requirement. Nabigay na. So, na-satisfied na. Okay? Paano? Ibalik mo yung 3. Dito pa rin yan. Na si Jesus Christ ay nagkatawang tao to be sin offering. Kaya siya mag-condemn sa sin. Kaya meron na tayong lakas para mabuhay. At the same time, yung requirement ng law na meet niya sa atin dahil sa kamatayan ni Kristo. Ano ang hinihingi ng law? Pagsunod doon sa law, dahil ang nakasunod sa law, merong ibibigay yung law, and that is righteousness. Pero dahil sa kamatayan ni Jesus, okay, na-meet na yung hinihingi ng law, so lahat ng sumampalataya kay Jesus, okay, natugunan yung hinihingi ng law sa atin dahil sa ginawa ni Jesus. Okay? Ibig sabihin, as if na parang tayo ang gumawa, pero hindi tayo. Nagkaroon lang tayo ng connection kay Jesus, kaya yung hinihingi sa atin, si Jesus ang tumugon, so na-meet niya yung hinihingi. And ang binigay ngayon sa atin ngayon, righteousness. So naging righteous tayo. Meron pa bang reference niyan na yung hinihingi ng requirement ng law ay na-meet na ibigay na yung hinihingi? Dito rin sa Romans 10:4, Christ is the culmination of the law. Sa ibang translation, Christ is the end. E-N-D. Okay? Dulo at katapusan. Means, natapos ni Kristo ang kautusan. Yung
hinihingi ng kautusan. Kaya tingnan nyo Christ is the end or culmination of the law. Tingnan nyo so that there will be for everyone. So makukuha ba natin yung righteousness sa pagsunod sa law? So ano yung hinihingi ng law? Pagsunod, di ba tama? So may requirement ba ang law? Anong requirement ng law? May hinihingi yung law. Pagsunod. Pag nakasunod, magiging righteous ka. So ang tanong is, meron bang tao na mamimit niya, masusunod niya yung hinihingi ng law na pagsunod para ibigay sa kanya ang righteousness? Meron ba? Wala. Dahil walang makakasunod sa law perfectly. Pero dahil si Kristo nakasunod sa law, nakuha niyo po yung point? Nasunod niya lahat, kaya ang sino mang sasampalataya, mabibigay sa kanya yung righteousness, kasi si Kristo, nagampanan niya yung hinihingi ng law sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Okay, nakuha niyo? So, balik lang tayo sa pinag-uusapan. So, makikita niyo na totoong there is no condemnation for those who are in Christ. Why? Kasi may righteousness na nga tayo right? Tama? Talagang living na lang ang pinag-uusapan right now sa ating Christian life. Tama? Okay, kaya pag yung unbeliever or unbelievers, kung basa ng Bible or batin sa church, at hindi na akala ang pinag-uusapan is way of life, new life. Tama? Pero hindi niya nasundan yung una. Spirit of man. Yung spirit of man. Okay, yung spirit natin. Ano na? Perfect na. Okay? So, check na. Perfect. Okay? So, anong spirit of course, ang pinag-usapan natin sa Christian to General lang to. Ibig sabihin, yung spirito ng Christian, ano yung ko, di ba? Is perfect na. Saan nakasulat? Hindi ko na sinulat yung Hebrew. Ano yung sa Hebrew? Holy. Ano ba yung sa Hebrew? Perfect, forever. At dun sa 2 Corinthians, ano yun? Righteous. Tandaan niyo yun. Kumuha na lang ako ng isa pa, parang summary. And what is that? Complete in Christ. Kaya perfect. Nakuha niyo po? So, totoo ba talagang perfect na tayo? Why? We are holy. Sa nakasulat, Hebrew 10:10. We are perfect forever. Christian yan Sa nakasulat, Hebrew 10:14. We are righteous. We are God's righteousness. 2 Corinthians 5:21. Ito pa. Okay? Colossians 2:10. And you are complete in Him. Yan ang capital. Kanina yan? Kay Kristo. So, ang unbeliever, siya ba ay complete na? Hindi pa. Why? Wala pa kasi yung in Him. Hindi pa siya in Christ. Nasaan pa siya? In Adam. What? Okay. So, you are complete in Him. Who is the head? Sino yun? Siyempre si Christ. So, balik na natin. So, tama ba yung spirit ng tao? Perfect na? May reference? Yes. Iba pa yung Hebrew 10:10, Hebrew 10:14, 2 Corinthians 5:21. Sa law, ibig sabihin equivalent. Yung law, merong requirement na hinihingi. Okay? So, ano yung law, hinihingi na requirement? Na-meet na ba? Check. Saan nakasulat? 10:4. Christ is the end. Kung pupunta niya, tingnan mo Kuya Mark, nakita mo may end, no? Means culmination, means siya yung dulo, na fulfill niya, na accomplish niya, na tapos niya lahat ng hinihingi ng law.
Okay? Isa rin yun sa mga reason bakit hindi na tayo under law. Kasi na-meet na ni Christ yung hinihingi. Siya ang nag-meet. Siya ang tumugon. Oh. Kaya hindi na tayo under law. Okay? Kasi pinalaya na tayo. So, yung spirit natin perfect. Kasi, tingnan nyo ha, itong dalawa na ito, kaya kasi nilagyan ng equivalent, magtutulungan sila vice versa na totoo yung bawat isa sa kanila. Na alin? Na yung law, yung hinihingi ng law na meet na. Na totoo na yung spirit ng Christian is perfect na. Ganito yun. Yung law may hinihingi. Paano magkakatulungan? Okay? Kaya naging perfect yung ating spirit. Tingnan niya, kasi yung hinihingi ng law na meet na, kaya naging perfect. Okay? Kaya naman na-meet na yung hinihingi ng law, kaya na-meet na, kasi naging perfect na yung spirit, kaya naging yung hinihingi ng law, tapos na rin. Nakukuha niyo po yung point? So, itong dalawa nito, nagtulungan na totoo. Totoo na naging perfect na yung spirit natin, at totoo yung hinihingi ng law, na-meet na. Kaya nga mayroon ng righteousness for those who believe. Ito yun, dito papasok yun. Perfect, which is righteous, to those who believe. Okay, so ulitin ko. Meron bang tao na perfect ng spirit? Yes. Sino? Yes. Sino yung tao na hindi ma-perfect ng spirit? Yes. Yun. So, yung naman may hinihingi na requirement. Yes. Ano? Pagsunod. At anong pagsunod? Perfect na pagsunod. Para yung makakasunod, gagawin, bibigay niya yung grand prize, righteousness or perfection. Okay. Tanong, ang sabi ng Bible, may nakasunod daw. Ito yung verse. Sabi ng Bible, perfect na tayo. Tignan natin kung totoo. Paano natin mapuprove na may nakasunod sa law? Kasi meron may perfect. Tama? Paano natin masasabi na meron may perfect? Kasi may nakasunod. So, nagtutulungan silang dalawa. Ito na, 5. Those who live according to the flesh, okay? So, makikita nyo talaga yung flesh, okay, is more na sa body. Okay? Why more na sa body? May part lang siya sa mind. Why? Why? Madali lang maintindihan. Yung pinag-usapan natin, di ba? Tao, spirit, soul, and body. Gano'n naka-perfect yung spirit ng tao na isang Christian? 100%. Nakuha nyo? Ilang percent na yung sa mind niya na nagkaroon ng change? Depende. Tama, di ba? Yung depende. Kasi walang sakto yun eh. Yung iba 50, yung iba 1/4, yung iba malayo, whatever. Yung body, ilan ang ginawa niya na naging perfect sa body? Zero. Ngayon ha, kasi future pa eh, tama? Zero. Kaya more nakarely sa body. Okay? Kasi why? Siya yung nagdi-desire. Sige, subukan mo alisin yung desire. Hindi ka rin mag-iisip. Subukan mo alisin yung desire. O, tingnan nyo, kanya-kanya tayong isip eh. Kasi kanya-kanya tayong desire. Sige, magiging totoo ko sa inyo. Kanina bago ako umalis, iniisip ko yung maglaro ako ng games. Kayo ba pumasok sa isip niyo yun? O, kasi nagdi-desire ako. Kaya pumapasok sa mind ko. You get my point? Kayo ba nagpumapasok sa mind yung laro? Yung hindi lahat. More hindi, tama? Kasi hindi nyo desire. Tuloy na lang natin to. Those who live according to the flesh, body and may konting part ng mind, pero more on sa body. Tignan nyo ha, bakit namumuhay sa flesh? Have their mind set on what? The flesh desires. So, may nagdi-desire, kaya nga may battle eh. Kasi pag inalis mo talaga yung desire, wala nang battle. You got my point? Yan ang totoo. Sige, sino rito yung sample lang? Ha? Sample lang. Ayaw ng sigarilyo, tasa kamay.
Bibigyan ko kayo ng isang pakete. Gusto nyo? Okay nyo? Walang sense. You get my point? Walang sense. Pero sa may desire, 20 na lang. O bibili pa yan. Uy, mura yan ha. 50 na lang. O, mura yan ha. Actually, hindi ko alam kung magkano na isang pakete. Okay? Pero sa walang desire, libre. Ano ba yan? Why would na? Ay, libre. Walang sense. Diba? But those who live in accordance with the Spirit, unang Spirit siya, tama? Kaya may bumubulong sa Spirit niya ng tao. Have their mind set on what the Spirit desires. Ito, hindi lang yung Spirit ng tao, kasi kapitan na to, yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa Espiritu ng tao. Nakukuha niyo po? Andyan lang sila, they are so close. Nakuha niyo yung point? So, dito makikita nyo, akala ko tapos na talaga yung battle. Nakuha niyo yung point? Sa chapter 7, meron ng thanks be to God. Tama! Pero chapter 8, verse 5, meron pa rin ganito. Meron pa rin Christian na mind na nakaset pa rin on flesh. Kaya nga we are talking about way of life. Nakukuha niyo? Okay? So, meron pa rin pinag-uusapan na battle pa rin na nangyayari. Tuloy natin. The mind govern. Alam mo govern? Napapamahalaan. The mind governed by the flesh is death. Of course, hindi na tinutukoy dyan yung spiritual death. Why? Kita niyo naman, sobrang na pinag-isauna natin. Romans 8:1, no condemnation. Tapos na tayo. Ito saan to? Ito yung inano natin, Romans 8, what? 4? Yung requirement of the law. Di ba sabi ko, mas nagkatulungan to, na ibig sabihin meron tao na perfect in spirit, you got my point, means may tao na nakasunod sa requirement ng law. Oh. So, tapos rito naman, the mind governed by the flesh is, balik na naman impyerno. So, hindi yun ang pinag-uusapan. You got my point? Anong death yan? Dito. Your body. Tapos na ba yung body mo sa death? Papunta nga di ba? Kaya mas, parang medyo may katotohanan or may sense, napapadali ang kamatayan dahil napapahamak sila. Nakukuha niyo po, kapahamakan. So, napapadali ang kamatayan physically. So, yan na yung pinag-uusapan. So, ibig sabihin, umiiwas pala tayo sa sin, hindi dahil bawal yan, masama yan. Una, dahil sa ginawang pag-ibig ng Diyos sa grace. And pangalawa, nakikita rin natin yung sarili natin na wala siyang mabuting na idudulot o hindi laging kapahamakan. So, ibig sabihin maganda na yung mo, ibig sabihin yung totoong pagbabago. Nakuha mo yung walang sense mamuhay sa kasalanan, puro kapahamakan. Parang ganito, hindi worth yung konting sarap sa idudulot niya naman kapahamakan. Nakukuha niyo yung point? Kaya may nagkakasala dahil may nagdi-desire. Bakit may nagdi-desire? Kasi mayroong pleasure. Yun yung sarap. Tama? Pero hindi worth yung konting sarap sa resulta. Yan, no? Tuloy natin. But, the mind governed. Dito governed by the flesh, ito governed by the... So, meron dalawa. Yan yung battle between flesh and spirit. Okay? Governed by the spirit is, tignan mo, life and peace. Iba naman yung ganito. Pastor Christian ako, pero wala akong kapayapaan. Kasi meron tayong tinatawag na persecution. Meron rin tayo talaga tinatawag na trials para mag-grow tayo sa faith. Pero yung iba yung peace na
dulot na kasi nasa kalooban tayo ng kalooban ng Diyos. At yung walang peace, kasi dahil yung buhay niya wala sa kalooban ng Diyos. Hello? Nandyan po ba kayo? Example. Actually, hindi ito pangangaral, kasi sabi nga, wala naman dating yung bawal-bawal, masama-masama. Hindi ganun ka-effective, hindi yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng magulang. Pero gusto ko lang ito sabihin. Dapat ba pinoproblema ng isang kabataan? Dapat niya bang problemahin yun? Kung anong gagawin niya kasi nabuntis siya. Sagot? Dapat ba pinoproblema agad ba ng kabataan niya? Sagot? Hindi nila dapat problema yun. Ano problema lang nila? Mag-aral. Diba? Yung pag-aaral yung problema nila. Dapat wala silang problem about sa early pregnancy. Bakit napupunta doon? Kasi nga, mayroong ginawang maling desisyon at ginawang maling gawain. So because of that, nagkaroon siya ng nawala yung peace niya sa area na yun because napuntis siya. So makikita mo, so nawawala yung peace dahil mayroong pinasok na kaguluhan o kapahamakan. Nakukuha niyo po yung point? So, isang example lang yan na na-example ko na yan ay aapekto or pareho lang sa ibang mga bagay na ginagawa natin na pwedeng may kapayapaan tayo pag hindi natin ginagawa yung hindi tama. May kapayapaan. Nakukuha niyo yung point? Kuha po ba? Okay. Pero ulitin ko, iba yung nawala, iba yung parang wala yung peace because of persecution, wala yung peace because of trials, pero merong peace na inside peace na nanggagaling kay Christ. Pero yung peace outwardly, yon, iba yon. Pero iba naman yung galing sa namumuhay sa flesh. Tuloy natin, 7. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. How can I explain that? Ganito. Para ma-explain ko yan, ang pumasok sa mind ko para ma-explain ko yan is yung salitang discipline. Sabi nyo nga, first of all, okay, ang unbeliever, hindi talaga makakasunod sa God's law, which is, ano yun? God's will. You get my point? Why? Walang spirit. Right? So, we are talking ngayon sa Christian. Okay? So, sa Christian. Paano kung nag-govern yung mind niya ng flesh? Okay? So, doon papasok yung salitang discipline. When I say discipline, hindi to self-discipline. Actually, wala akong magawa kasi tawag to natin. Self-discipline and self-control. Tama po ba ako? Tawag natin yan eh. Pero ang totoo, dahil tawag natin yan, pero ang totoo, hindi tamang tawag dapat. Pero wala tayong magagawa kasi tawag yan sa secular or dito. Pero hindi tama. Kasi ang tawag na self-discipline and self-control ay nanggagaling sa iyo. Kaya nga self. Pero ang totoo, ang self-discipline or self-control hindi nanggagaling sa iyo. Ito ay, listen, ay bunga ng banal na Espiritu. It is fruit. Kaya ang isang unbeliever or mga unbelievers, generally, ayaw ko naman lahatin lang, pero generally, walang self-control. Kasi nga, kahit Christian, walang self-control eh. Kasi hindi pinapractice or ini-exercise. Dapat meron na kasi may fruit of the, meron ng Holy Spirit, kaya may fruit. Pero kailangan i-exercise yun. Pag hindi mo rin siya in-exercise or pinactice, wala din.
Pero yung unbeliever, totally wala. Okay? Pero, pwede mo sabihin, Pastor, marami akong kilalang unbelievers na napaka-disiplinado. Iba yun. Hindi siya fruit of the Spirit, for sure. Nakuha nyo? Nakukuha nyo po. Okay? It's about personal yun talaga. Yun, tama yun, self. Galing sa Kanya. Pero, pang-personal lang yun. Iba yung galing talaga sa Diyos. Okay? Sabi kasi rito, but I discipline, 1 Corinthians 9:27, but I discipline my body and keep it under control. Ano yan? ESV. Okay? Para makita niyo yung salitang discipline, para makita niyo yung salitang control. Self-control and self-discipline. Anong ginagawa niya daw sa body? Dinidisiplina niya. Anong ginagawa niya sa body? Siya ang nagko-control. Nakuha niyo po? Kaya self-control and self-discipline. Pero, ito ay hindi galing talaga sa atin. Why? Kasi sa atin, ang default natin, generally, kaya nga mayroong mga believer na wala rin self-discipline at self-control. Kasi ang default natin is wala tayong disiplina at wala tayong control. Wala tayong self-control at wala tayong self-discipline. Default. Nag-isip ulit tayo, di ba renewing? Renewing. Yung downloading. So, saan tayo? Siyempre, nasa world. You get my point? Ay, ang self-discipline, self-control na galing sa Diyos nandito. So, nakukuha niyo po? So, ang default natin, wala tayong control. Wala tayong self-control. Wala tayong self-discipline. Mga hindi tayo disiplinado. You get my point? Kaya nga pati mga Christian, may mga ganyan. Why? Kasi nga, makikita nyo, nasa mind yun. Kaya huwag kayo magtataka. Nakukuha niyo po? Okay. Sabi niya, but I discipline my body and keep it under control. Yan. Why? Kasi, ang self-control ay bunga ng spirit. Tingnan nyo. But, pabasa? Fruit. Anong pinagkaiba niya kapag hindi galing sa Holy Spirit? Ang tawag dyan, Okay. Ito naman, anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba, pag fruit, galing sa Holy Spirit, pag galing sa tao. Okay? Kuha? Okay? Kuha. So, ang fruit ay galing sa pag-act. Kaya paggawa lang, usually ano yun? Palpak. Fleshly yun, paggawa. Pero pag fruit, tama yan. You get my point? Pag nakagawa tayo ng mabuti, saan galing yun? Fruit. You get my point? Nakuha niyo yung point. Pag nakagawa tayo ng tama, saan galing? Kasi galing sa Spirit. Tama? Pag nakagawa tayo ng mali, saan galing? Gawa natin. Tao, flesh. You get my point? Natututo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, tingnan nyo, gentleness, and parang special mention. Parang sa lahat, sa tingin ko, dinulo niya na ang self-control is fruit of the Spirit. It is not from you. Hindi ibig sabihin, kaya mo hindi nagawa yun, kinontrol mo yung sarili ko. Kasi kung sarili mo lang, hindi mo makokontrol. You are weak. Because we are weak in the flesh. Nakontrol ko. Wow, thanks be to God through the help of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Nakuha?
So, ano ang self-control? Saan galing? Fruit. Pero anong galing sa gawa ng tao? The acts. At tingnan nyo, anong mga acts ng tao? Kumuha lang tayo ng isa. Yung pinakamatindi. The acts of the flesh are impurity, sexual immorality, impurity, at alam mo yung tatlo na yan sa unang verse lang, lahat yan ay merong connection sa sex. Okay, sexual na nga impurity, may connection sa sex. Debauchery, lahat ng sobra, pero ito more on. More siya naka-side sa sex. Kahit sino, bakit minsan napapatingin pa tayo? The acts of the flesh. Oo, that's not the fruit of the Spirit. Bakit hindi makasunod yung govern ng mind? Ganun lang po simple. Nakuha nyo? Kasi hindi siya nagre-rely sa Holy Spirit. Wala siyang fruit, wala siyang lakas. Hindi niya kayang kontrolin, hindi siya talaga makakasunod. Kahit Christian pa yun. Nakuha yung point? Tignan nyo ulitin ko kahit Krisyano ka pa, kapag yung mind mo is unrenewed, wala kang kakayahan. Wala kang kakayahan. Gusto ko iwan sa inyo yan para pakita sa inyo, huwag kang mag-rely sa sarili mo dahil wala kang kakayahan. Ang kaya mo lang is mag-rely sa Holy Spirit through the help of the Word of God or Word of God through the help of the Holy Spirit para magkaroon ka ng lakas. Kaya rin tayo umaaten. Kasi hindi lang about salvation, hindi our living here. Amen? Okay. So, kaya yung 8 na, yun ay magtatapos. Those who are in the realms of the cannot. Last na, tanong ko sa inyo. Sino nagdi-desire na gumawa ng will of God? Meron ba kayong spirit? Meron ba kayong Holy Spirit? Perfect na ba yung spirit nyo? So, dahil perfect ang spirit nyo at meron kayong Holy Spirit, anong dinidesire nyo? Anong dinidesire nyo po? Okay? You want to please God. If you want to please God, you cannot please God if your mind ay nandoon sa flesh. Alam nyo na yung sagot. Kung gusto nyo talagang i-please the Lord, dapat yung mind nyo, okay, is governed by Spirit. Means, mag-rely ka ngayon sa Spirit through the Word of God. Parang ganito, sa aking magtatapos. Parang ganito pag kayo is kayo na lahat, tingin na kayo, patapos na to tapos na talaga. Nai-stress ba kayo? Sagot? Nagwo-worry ba kayo? And then sasabihin ko, alam nyo, baguhin mo sa isip. Di ba, sabi ko, baguhin yung isip mo. Tama, di ba, yun ang sagot? Tanong, madali bang baguhin yung isip? Yung baguhin mo yung the way na isipin mo is another battle or another struggle. Tama? Madali lang sabihin, pero hindi madali gawin. Tama? So, paano makokontrol mo yung isip mo? Paano mo makokontrol yung isip mo? Pa-control mo sa Word of God. Paano yun? Magbasa ka ng Word of God, i-refresh mo yung Word of God, kaya kung pumasok yung Word of God sa mind mo, kinokontrol ng Word of God yung mind mo. Makikita mo, yung action mo ngayon or yung decision mo, hindi na ikaw ngayon. Nakuha mo, it is through the Holy Spirit dahil sa Word of God na pakinggan mo nabasa. So, ngayon tanong, gusto nyo ba makontrol yung mind nyo? Sagot. Sagot naman. Alam nyo na gagawin nyo? Sagot? Alam nyo na po gagawin nyo? Ano gagawin nyo? Palakpakan natin sila.